Yun, magandang gabi po sa ating lahat. It's Sunday again. It's time to pray. And bago tayo mag-pray ay basa muna tayo ng isang Bible verse. Proverbs sa Kawikaan. Mga Kawikaan, chapter 27, verse 24. Sabi dito, di mamamalagi ang yaman. Ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Very short verse pero syempre malawak yung meaning. Lahat naman actually ay temporary, no? May isa-share ako sa inyo. Na-share ko na to how many times na eh. Yung buhay daw ng isang tao ay may tatlong bagay na komposisyon. Yung time, yung money, at ang ating energy. Lahat daw yan ay mahirap pagsabay-sabayin na meron ka. Time, money, and energy. Time, kapag bata ka, so marami kang time. Kaso wala kang money. Pero marami kang energy. So, hirap pagsabayin, no? Kasi nga, bata ka pa, hindi ka pa naman nakapag-ipon, wala ka pang trabaho, hindi ka pa nakapag-aral. And then, pagka mga medyo middle age ka na, so, maybe you're working, may career ka na, or family. Eh, yung time mo, ay kumonti na, di ba? Kasi nagkaedad ka na. And yung money mo, meron. Nagkaroon ka naman ng money. Kasi nga, may career ka na, may trabaho ka na. And yung energy mo naman ay medyo kukonti na rin. Nag-half na. Maybe you're like 50. So, how many years na lang? Couple of years ay hihina ka na rin. Pagka tumanda ka naman na daw, maybe like, of course, not just maybe, mga seniors na tayo. Actually, 50s din. 52, like me. Yung time mo, very few na lang. Yung money mo, nagkaroon ka naman ng money. Pero yung energy mo naman, wala na. So, halos maubos na yung time mo. Halos maubos na yung energy mo. Nagkaroon ka nga naman lang ng pera. So, yan yung tatlo daw na mahirap pagsabay-sabayin. Hindi ko naman sinasabing walang nangyaring nakapagsabay-sabay. Meron, no? Ang point lang dito ay mahirap. Yun yung magagamit kong illustration para dito sa Proverbs na nagsasabi na di mamamalagi ang yaman. Ganon din ang mga nasa kapangyarihan. Maraming bagay na temporary sa atin. And higit sa lahat, yung yaman natin, wala, no? Ako nga, nakapag-ipon ako eh. Marami akong naipon. And I thought makapag-settle ako ng maayos. Like, after 50, nakapag-settle na ako kasi 20 years na ako nag-work sa abroad, no? So, I thought may pera na ako. Hindi pala, no? Hindi mamamalagi. Nawawala, naubos, something like may mga unexpected circumstances like health. Then, yung iba, kami sa aeroplano, 2 beses kami na-reject ng aeroplano kasi mahirap ang ang biyahe kasi that's the peak of pandemic. And then, marami. And that's about money or yaman. Ganon din naman yung mga nasa kapangyarihan. Sabi ng Bible, hindi mamamalagi yan. Di ba? Yung, even yung president, di ba? 6 years lang ang term nila. Ang mayor, hindi ko alam kung ilan. Baka 3 ba? 3 taon or 4. Hindi ako sure. Pero alam ko parang 3. Even senators, di ba? Nag-re-election, congressman, lahat naman ay barangay captain, ano ba? Vice mayor, lahat, mga mga namumuno or ulo ng kahit naman DPWH, kahit naman customs, kahit everything, kahit sa school, kahit sa trabaho, yung mga nasa posisyon ay hindi yan mamamalagi. In time, aalis at mapapalitan din sila. And ang punto dito ay huwag tayong manghawakan sa mga bagay na hindi mamamalagi. Lahat yan ay masisira, nabubulok, nananakaw, inaanay. Ang tunay na mamamalagi lang talaga sa atin ay yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yung katapatan niya,
Kahit hindi tayo nagtatapat, ang Diyos natin ay tapat pa rin sa atin, no? Kahit mga pasaway tayo, kahit na lagi tayong nagkakasala, ang Panginoon laging naghihintay sa atin. Naghihintay sa atin humingi ng tawad sa mga kasalanan natin at handa siyang magpatawad sa atin. Naghihintay din siya na manumbalik tayo sa Kanya at kilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin. Dami niya ng pinapakita sa atin. Lindol, tamang lindol, bagyo, and mga sunog sa ibang bansa, nagkaroon ng mga malalaking sunog, pagputok ng bulkan, ano pa ba? Napakadami. Siguro magamit natin yan upang maalala natin siya at maalala din natin na actually yung calamities nga, di ba? Kayang gamitin din niya ng Panginoon para yung mga bagay mawala sa atin, di ba? Yung mga nagpundar ng bahay, kotse, nabaha, gumuho yung bahay. Sapagkat walang mamamalagi kahit ano pa man. Yaman, posisyon, kapangyarihan, pera, kagandahan, kagwapuhan, tatanda din tayo. But still, ang bottom line ay ang Diyos ang mamamalagi sa atin. Kaya lagi tayong lumapit sa Kanya, huwag natin siyang kakalimutan. Anumang mga plano natin, anumang balak natin, anumang trabaho natin, mayaman man tayo, may pera tayo, may kapangyarihan tayo, posisyon, ay lagi natin pakaisipin, hindi yan mamamalagi. Kundi ang Diyos lang ang mamamalagi magpakailanman. Okay, let's go. Pray na tayo. Lord, we praise you, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin, sa reminder mo sa amin. Lahat ng bagay ay mawawala. Lahat ng bagay ay magmamaliw. Mga bagay na sisira, nasusunog, nananakaw, natutupok. Ikaw lang ang tapat sa amin. Ang aming yaman ay panandalian lamang. Kahit ang kalusugan, ano paman, kapangyarihan, posisyon, ay panandalian lamang. Kaya unahin namin ang maging tapat sa iyo. Maging tapat sa iyo, hindi sa kayamanan, hindi sa tao, hindi sa kung ano paman. Sapagkat kung kami magiging tapat sa iyo, kasunod na ang pagtatapat namin sa mga bagay na meron kami at sa mga bagay na magkakaroon kami at sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin ay magiging tapat kami. Unahin ka namin, Panginoon. Salamat po sa nakaraang linggo, sa kabutihan mo, sa safety namin, sa provision mo, sa pagkain namin, sa bahay namin, sa kama namin, sa trabaho namin, sa pera namin, sa pag-aaral namin. Salamat po sa iyo. Sa darating na buong isang linggo, Holy Spirit, be with us, cover us and protect us. Iadya kami sa masama, sa tukso, sa gulo, sa aksidente, sa disgrasya, sa kalamidad. Palakasin kami, proteksyonan kami. Send your angels to guard us and protect us. Salamat po, ikaw ay mabuti sa amin. Hindi ka magmamaliw, hindi ka magbabago. Ikaw lamang ang permanente, hindi magmamaliw at pwede namin panghawakan sa aming buhay. We pray in the mighty name of Jesus. Amen.